Magandang hapon po sa ating lahat. Sa mga nasa live stream, magandang hapon sa inyo. Magandang gabi, magandang tanghali, magandang madaling araw. Kung nasaan man kayo sa mundo, magandang araw. Amen ba ron? Amen! Pero higit sa lahat, sabihin mo sa katabi mo, mas maganda ka pa sa araw. Amen. Yung mga lalaki, ayaw kumayag, sabi na mas guwapo kami sa araw. Kaya, alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Dahil sa dinami-dami ng tao, tayo po ay napili niya na narito sa hapon na ito at magsasalo sa mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay nasa pinakahuli ng series ng I Believe. Ito po yung part 12. No? At dito po, pag-uusapan na natin, gaano ba talaga tayo kalaki o gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At maaaring ito ay lagi na nating naririnig. At ulitin pa natin, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yun na po, at pwede na tayong umuwi. Napaka-rich nung talata na yan. Ano po? Dito po pinapakita na ang Diyos ang nagmahal sa atin. Ang Diyos ang umibig sa atin. Sa kapanahunan na ito, kung tayo po ay nasa Pilipinas, marami na tayong nakikitang kumukuti-kutitap na ilaw. No? Dito raw sa Taipei ba yung kumukuti-tap na ilaw dati? Pag na natin pag-usapan yung kumukuti-tap na ilaw na iba. No? Anyway, tayo po ay nasa pang-12 linggo ng pag-aaral natin patungkol sa Apostles' Creed. Nandoon na tayo sa huli. And life everlasting. That we believe in life everlasting. Na ang buhay ho ay hindi lamang hanggang dito. Na ang buhay po ay pang walang hanggan. Na tayo po ay dinisenyo ng Diyos hindi para lamang sa 100 years, hindi lamang sa 60 years, 70, 80, 90 years, kundi for everlasting. Diba? Alam niyo po yung everlasting, hindi lamang po yan natatagpuan sa Baguio. Sa Baguio kasi, sa Pilipinas kasi, saan ka makakuha ng everlasting? Sa Baguio lang, diba? Kaya yung iba ayaw ng maniwala may forever eh. Sabihin mo sa katabi mo, may forever. May forever. Diba? Yung mga walang forever ka, may forever pa rin. Yung iba, samalang tingin sa akin eh. Pastor, ano ba yun? Forever na yun. Forever ba na tao na yun o forever lang maghihintay? Basta may forever na. Kung kayo ay forever na may kasama o may forever na naghihintay, basta may forever. Pero hindi ko yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin is yung buhay na walang hanggan. Yung life everlasting. At bago yun, tingnan natin. Meron akong isang nakitang magandang definition galing sa Thomas Nelson Bible Dictionary. At ang sabi ron, life everlasting or eternal life, yun daw ay a person's new and redeemed existence in Jesus Christ, which is granted by God as a gift to all believers. Eternal life refers to the quality or character of our new existence in Christ as well as the unending character of His life. Napakaganda nitong pangalawa niya dahil hindi lamang quantity, kundi yung quality ng life. No, yung salita niya sa Grego ay nagpapakita hindi lamang
na tayo ay magkakaroon ng mahabang buhay, ano ang gagawin mo sa mahabang buhay kung walang kwenta naman ang buhay? Diba? Ano, pupunta ka sa ulap, gaganon, tututut. Hindi mo gano'n, no? At maaari tayong nakakapanood ng sine na kung saan pagka ikaw ay nakapunta sa langit, nakasuot ka lamang ng puti at walang kulay na iba, kundi puti lang, at ikaw ay puro sa ulap at tutuglog ng alpha. Yun po ay pelikula lang. Tayo po ay tinawag hindi lamang sa mahabang buhay, walang hanggang buhay, kundi isang buhay na kasiya-siya. Isang buhay na merong quality. Merong nag-e-exist ka at merong quality ang inyong existence. Okay ba yun? Di ba? Yung hindi ka lamang naririyan. Kasi maraming tao na buhay pero hindi nabubuhay. Naroon lang. No? The same yesterday, today, and forever. Si Jesus Christ lamang po yung the same yesterday, today, and forever. Pero meron mga tao na parang walang nangyari. Kumusta ka na? Ganito pa rin. Kinabukasan, tanay, kumusta ka na? Ganito pa rin. No? Walang nangyari sa buhay. Pero kung tayo po ay meron mong tinatawag na buhay na walang hanggan, sabi ko ng salita ng Diyos, if anyone is in Christ, is a new creation, behold, all things become new. Ano pa raw? Yung mga bagong bagay ay dumarating. No? Nag-i-improve siya, nag-a-upgrade, nagle-level up, na tumataas, gumaganda yung antas. Hindi tayo mananatiling uod. Kumbaga, darating ang araw na magkakaroon tayong pakpak at lilipad-lipad na katulad ng isang paru-paro. Mas maganda ang buhay. Ang commercial yun ah. Ano, ang sabi mo ng salita ng Diyos, eternity is in the hearts of men. Walang tao na hindi nag-isip ng pangwalang hanggan. Bakit ho? Tingnan ho natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men. Nasaan ba yung eternity? Nasa puso ng tao. Kaya nga ho maraming tao, o lahat ng tao ay naghahanap. Bawat tao ay manlalakbay dito. At tayo po ay naghahanap. Maraming bagay ang pinupuno natin doon sa puso natin. Yung eternity doon sa puso natin. Ngunit, ano man ang ilagay natin doon sa puso natin? Maaring relasyon ang inilalagay natin. Maaring ang iba ay salapi ang inilalagay. Maaring ang iba ay kagandahan. Maaring ang iba ay mga bisyo, maraming bagay ang inilalagay natin. Subalit, ang sabi ng salita ng Diyos, ito ay isang bagay na walang hanggan at ang makapupuno lamang sa walang hanggan ay ang Diyos na walang hanggan. Amen. Kaya kung ano man ang hinahanap mo, kapatid, hanapin mo yon at matatagpuan mo sa Panginoon. Kaya hindi mo aksidente na narito ka ngayon, sapagkat ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. Tayo po ay hindi lamang dust in the wind. Di ba? Dust in the wind. Di ba? Hindi mo tayo dust in the wind lang. No, hindi mo tayo dust in the wind. Di ba? Sabi mong kanta. Oo. Hindi tayo alikabok. Tayo po ay nilalang na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At yung puso natin merong eternity na nandoon at ang makapupuno lamang na yon ay ang Diyos. Minsan pinupuno natin yung ng boyfriend, minsan pinupuno natin ng girlfriend, minsan pinupuno natin ng girlfriend at boyfriend, mapalalaki, mapababae, ano na ang pinupuno natin doon? Pero kahit anong puno mo, laging kulang pa rin. Kahit anong kuha mo ng salapi, laging kulang pa rin. At talaga namang kulang, di ba, minsan? Ang natitira na lamang sa atin ay ang resibo ng iRepeat. Mga kapatid, nilikha tayo para sa walang hanggan. Kaya nga ikaw ay merong pangarap. Kaya nga may mga panahon na nasasabi mo, hanggang dito na lamang ba ang buhay ko? Bakit to?
Kasi hindi ka lamang para dito. Para ka rin sa forever. Amen. Kaya sabihin mo talaga sa katabi mo, may forever. May forever. Amen, God. Amen. Ngayon, tanungin natin ang Panginoong Jesus. Doon sa binasa natin sa John chapter 3 verse 1 to 16, may mga bagay na sinabi ang Panginoon. Ang una, nung sinabi niya, according to Jesus, to believe Him is to have eternal life. That everyone who believes in Him may have eternal life. Si Jesus ang nagsasabi, at ang sinasabi ni Jesus, ang manalig, ang manampalataya sa anak, ang manalig doon sa ibinigay ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. No? Malinaw ho yun. Si Jesus ang nagsasalita, hindi pa ako nagsasalita, si Jesus ang nagsasalita na everyone who believes in Him may have eternal life. Kaya ho yung buhay na hinahanap natin ay nakay Jesus. Pangalawa po, ang sabi ho ng Panginoong Jesus, according to Jesus, believers have eternal life now. Kailan nagkakaroon ng buhay na walang hanggan ng believers? Maraming pagkakataon na ang akala natin that eternal life ay doon sa panahon ng bayan ba? Doon sa panahon pagka ikaw'y namatay, saka ka pa lamang mamimili kung ikaw ay pupunta sa buhay na walang hanggan kasama ang Diyos o ang buhay ng kaparusahan kasama ang diablo. Pero malinaw sa sinabi ni Jesus, ang sabi niya sa John chapter 3 verse 16, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ito pa ang sinabi ni John. 1 John 5 verse 12. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Sino raw ang merong buhay na yon? Yung kinaparoroonan ng anak ng Diyos. Ang eternal life ay nagsisimula dito. Pastor, paano yan? Hindi ka na ba mamamatay? Pwede ba ako kumuha ng bulok at ikaw ay masampulan? Kasi ganun tayo eh. Oo. Ay, hindi pala yun. Tatay ko lang pala yun. Sabi ng tatay ko, alam mo, di ako naniniwala sa Bible din. Dati merong lumapit sa amin eh. Buhay na walang hanggan daw eh. Bugoy yun eh, kasi alam nyo, waray-waray. Ay, buhay na walang hanggan ba? Oo, yung walang kamatayan. Walang kamatayan. Sabi ng tatay ko, sige ha, kukunin ko yung bulok ko doon at sasampulan kita kung di ka mamamatay. Hindi yung pinag-uusapan natin, hindi yung kamatayan sa laman. Ang pinag-uusapan din yung character of life at yung quality of life. Ang sabi ng Panginoong Jesus, naparito ko upang kayo ay magkaroon ng buhay, no? At buhay na may kasaganaan. Ang magnanakaw ay pumunta rito para magnakaw, manira, at pumatay. Pero si Jesus naparito para magbigay sa atin ng buhay. Na ang bawat manampalataya sa Kanya, bagamat patay o mamatay o matulog ayon doon sa Korinto, siya ay bubuhayin muli. Darating ang panahon na ang katawang lupa na ito, na tumatanda, lumalawak, lumalaki dyan, ay darating ang panahon babaguhin ng Diyos. Amen. Amen ba? Magkakaroon tayo ng tinatawag na glorified body sa panahon ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ang mga namatay sa Panginoon ay muling bubuhayin at yung mga buhay ay makikita-kita doon sa kalangitan. Magkakaroon ng tinatawag na great reunion ng mga mananampalataya. No? Kailan nagsimula yung buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan ay nagsimula ngayon. At alam natin na mawala man itong katawan na ito, hindi na tayo ito. Ito lamang ay lalagyan. Ito lamang ay isang lalagyang putik na ang pinakamahalaga ay yung nakalagay. Yung ating tunay na pagkatao, yung ating espiritu. Pangatlo, ang sabi ni Jesus, according to Jesus, believers in Him are not condemned.
Pag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, hindi ka na hahatulan. Bakit po? Dahil binayaran na ni Jesus ang lahat ng ating utang. Pwera lamang yung utang sa broker at sa iyong ang sinasabi ko, utang dito ay yung utang natin sa Espiritu. Yung ating kasalanan, binayaran na mo ng Panginoon. Amen, Barong? Amen. Mamaya mayroong bumalik dito Pastor, hindi na ako magbabayad doon sa pinagkakutangan ko sa binayaran na ni Jesus. Hindi mo yung pinag-usapan natin. Ang pinag-usapan natin ay yung utang natin sa Diyos. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at lahat ay nagkasala. Hindi mo tayo umabot doon sa pamantayan ng Diyos. Kaya nagiging mabuting balita ang pagdating ng ating Panginoong Yesus. Kaya sinabi ho ng angel doon sa mga shepherd. Ano sabi ng angel doon sa shepherd? Sa panahon na ito, ang tagapagligtas ay isinilang sa Israel. Ang tagapagligtas. Bakit tagapagligtas ang ibinigay ng Diyos? Bakit hindi manggagamot? Bakit hindi doktor ang ibinigay ng Diyos? Dahil hindi ho ang problema ng karamdaman ang pinakamalaki nating problema. Bakit hindi ibinigay ng Diyos ng isang bilyonaryo o ang isang pilantropo? Sapagkat hindi ho pinakamalaking problema natin ang kakulangan sa salapi. Bakit hindi ho ibinigay ng Panginoon ng Diyos ang isang tagapagpatawa, isang komedyante, sapagkat hindi ho problema natin ang ating kalungkutan. Alam niyo kung bakit Savior? Dahil lahat ho tayo ay naligaw. Dahil lahat ho tayo ay katulad ng tupa na nagkanya-kanya. Naligaw ho tayo. Kailangan ho natin ng tagapagligtas. Hindi ho natin kayang iligtas ang ating sarili. Wala hong isang taong nalulunod, ang gagawin niya ay kukunin niya yung kanyang ulo at dadalhin niya ang kanyang katawan doon sa safe place. Kailangan niya ng tagapagligtas. Kailangan niya ng isang mas malakas kaysa sa kanya. Yun ho ang kalalagayan natin nung wala ho tayo sa Diyos. Tayo po ay makasalanan na hindi nakaabot doon. Ano ang ginagawa ng relihiyon? Gumagawa ang relihiyon ng iba't ibang mga sistema. Pero malinaw ho ang sinabi ng Panginoon. Ang solusyong ipinagkaloob niya ay Savior, tagapagligtas, isang maghahango sa atin mula doon sa kumunoy ng kasalanan. At ang sabi pa ho ng Panginoon, gapulaman ang ating kasalanan. Kahit gaano kapula ang ating kasalanan, kung tayo ay lalapit sa Kanya, magiging tulad tayo ng niebe, magiging katulad tayo ng snow, magiging maputi tayo sa harapan ng Diyos. Sino ang magpapaputi sa atin? Hindi ho tayo, kundi yung ating tagapagligtas. Amen. Kaya siya mabuting balita dahil hindi ho natin kayang iligtas ang ating sarili. Bakit sabihin mo, napakabait ko. Okay, napakabait mo. Sino sa inyo ang hindi nakapagsinungaling? Pwede mo bang taas ang kamay? Sino sa inyo ang hindi nagkasala kahit sa loob ng... Hindi nagkakasala sa isang araw? O sino sa inyo ang nagkakasala kahit isa lang sa isang araw? Ang dami, no? Diba? Biro ninyo kung ikaw ay 10 taon. Diba? O, 365. Eh di meron kang 3,650 na seat. Diba? Ang dami na yun. Marami sa atin, mas marami. Siguro yung iba 10 times a day. Pero hindi issue ng paramihan eh. Ang issue doon, lahat ho tayo na late, hindi ho tayo nakaabot. Kumbaga, lahat ho tayo ay iniwanan ng eroplano. Yung iba ay 1 oras lamang late, yung iba 1 araw na late. Gaano ka man
ay late, hindi tayo nakaabot. Amen? Amen. Kaya kailangan natin ng magliligtas sa atin. No? According to Jesus, believers are not condemned. That whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ano pa ang sinabi doon sa talata? According to Jesus, we need to be born again. According to Jesus, we must be born again. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? John 3:3, in reply, Jesus declared, I tell you the truth. Ano sinasabi ng Panginoon? Ang kausap niya isang religious leader. Ang kausap niya isang napakabait na tao. Ang kausap niya ay isang mayamang tao. Ang kausap niya ay maaaring mas perpekto kahit sino sa atin. Pero ano sabi ng Panginoong Yesus? Hindi niya sinabi, papasok ka sa langit dahil ang tait-tait mo. Hindi! Hindi niya sinabi, konti na lang. Ano sabi niya? I tell you the truth. Sinasabi ko ang totoo. Sinasabi ko ang totoo. Ang tanong, naniniwala ba kayo pag si Jesus ang nagsabi totoo? Amen. Ano sabi ni Jesus? I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Unless he is born again. Hindi mo makikita. Hindi mo makikita. Hindi nga pinag-usapan dito makakapasok eh. Hindi mo makikita ang paghahari ng Diyos kung hindi kayo sisilang muli. Kaya nga sabi, paano kayo sisilang muli? Ang laki-laki ko na. Papasok pa ba ako sa sinapupunan ng aking nanay? Yes! Ang tanda ko na. Kaya doon sa religious leader ngayon, napakalaking bagay yun. Paano kayo sisilang muli? Alam niyo bakit ganon? Dahil imposibleng maligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa. Dahil ikaw ay hindi nasilang dahil sa iyong gawa. Dahil yun sa gawa ng nanay at tatay mo. Meron bang naisilang dito dahil sa kanyang gawa? Hindi. Ano ibig sabihin yun? Yung kaligtasan natin, hindi natin maigagawa. Ano man ang pilit natin, hindi natin maliligtas sa sarili natin. Amen ba ron? Amen. But we need to be born again. Si Jesus ang nagsasabi niya. Ano pa ang sabi niya? According to Jesus, we really need to be born again in the Spirit, sapagkat hindi na maunawaan ni Nicodemo. Kilaro na ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Kailangan kang maisilang muli. Sino nagsasabi niya si Jesus? Hindi niya sinabing kailangan maging protestante ka. Hindi niya sinabing kailangan maging katoliko ka. Hindi niya sinabing kailangan maging iglesia ni Cristo ka. Ang sinabi niya, you must be born again. Sapagkat tayo ay spiritually dead. Wala tayong kakayanan. Amen ba? Sapagkat walang relihiyon na napako sa krus. Si Jesus lamang ang napako sa krus. Isa lamang sa kapalitas. Anong ibig sabihin ng salvation? Is through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Sabi ron, through this He has given us His very great and precious promise, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. No? Kailangan mo natin ang pagkilos ng banal na Espiritu. No? Kailangan mo natin. Why we need to be born again? Ano sabi ron? Bakit ho? Dahil nga po tayo ay patay. Dahil po tayo ay patay. Ang sabi ho ni Pablo, basahin po natin, Ephesians 2 verse 1. As for you, you were dead in your transgressions and sins. Lahat ng nagkasala, tayo ay patay spiritually. Kung tayo ay nagkakasala ng isa, 365,
times a year, lahat po tayo ay patay sa harapan ng Diyos. Yung espiritu natin ay patay. Buhay yung ating laman pero patay ang ating espiritu. Kaya nga kung sinasabi ng sinabi ni Jesus kanina, ang sa laman ay isinisilang ng laman. Ang sa espiritu ay isinisilang ng espiritu. When you were dead in your sins and the uncircumcision of your sinful nature, meron tayo ng sinful nature. Ang tendency natin ay to sin. Ang tendency natin ay magkasala. Kung ayaw nyo maniwala, huwag niyong turuan ang bata magsinungaling. Pero bakit nagsisinungaling? Wala naman nagturo. Dahil na mayroong sinful nature. Amen? Amen. Dahil yung ugat, no? yung linya ni Adan ay nasa atin. Dahil sa kasalanan ng tao, pumasok ang kasalanan sa buong lahi ng tao. We are spiritually dead. Ngayon, ano ba yung born again? Hindi ko ito grupo. Yung ba yung nagkatataas, nag-iiyak? Hindi ba yun? Si Jesus po yung nagsabi niyan. 2,000 years ago, ano sabi Oron? He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Ito po yung experience ng mga naligtas. Na ano sila? Na sila ay nalinis sa pamamagitan ng rebirth. Nalinis po tayo. Hindi tayo ang naglinis. Si Jesus ang naglinis. Hindi tayo ang nagbago. Ang banal na Espiritu ang nagbabago sa atin. Kaya nga ang tatak ng mga mananampalataya ay ang tatak ng banal na Espiritu. Binabago tayo ng Diyos. Amen ba ron? Amen. Kung ang tingin mo nga sa katabi mo ay lumang-luma, kung yan mo ay mananampalataya, yan mo ay binabago ng Diyos. Amen. Amen ba ron? Amen. Panlabas lang mo yan. Sabihin mo, panlabas lang ito. Panlabas lang yan. O. Ang tunay na pagbabago ay yung ginagawa ng banal na Espiritu sa bawat isa na mananampalataya. Yun po yung... Ngayon, how to be born again? Paano ba tayo na po born again? Sabi rin sa 1 John 5 verse 1, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Lahat daw ng nanampalataya na si Jesus ang Kristo ay isinilang ng Diyos. Amen? Pag sinabing ikay nanampalataya na si Jesus ang Kristo, siya lamang yung tagapagligtas. Hindi ako maliligtas ng aking mabubuting gawa. Dahil kung ako'y maliligtas ng mabubuting gawa ko, hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Ang mangyayari yun, ako ang tagapagligtas ng aking sarili. Hindi ka maliligtas ng pagbibigay mo. Hindi, pastor, ano lang yan eh? Plus and minus. Gagawa ko ng isang kasalanan, gagawa ko ng dalawang mabuti, edi minus na yun. May plus 1 pa ako. Hindi, yung gano'n. Ang totoo, patay tayo. Di ba? Sa espiritu natin, patay tayo. At sa espiritu natin, yung espiritu natin hindi makagagawa. Bakit patay nga? Eh, nakita kayong patay na gumagawa? Hindi. Hindi ka makagagawa. Makagagawa ka lamang ng mabuti ayon sa kalooban ng Diyos pag ikaw ay na-born again. Amen. Ano sabi ko sa 1 Peter chapter 1 verse 23? For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring Word of God. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi ko ng salita ng Diyos, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen ba ron? No? Amen. Tayo ho ay
nagkakaroon ng pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos? Bakit po sa salita ng Diyos? Hindi po sa salita ng tao, hindi po sa tradisyon, sapagkat hindi po yung mga pagbabago, ang tanging ang salita lamang ng Panginoon ang makakapagbago sa atin. Tayo ay mabuborn again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring Word of God. Mawawala ho ang langit, mawawala ho ang lupa, pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Amen. Merong isang hindi mananampalataya. Ang sabi niya, makatapos ang 100 taon, magiging obsolete na ang Biblia. Pero alam niyo, pagkatapos ng 100 taon, yung bahay mo ng hindi mananampalataya na yon ay naging pagawa ng Biblia. Akala ng komunistang Chino at komunistang Russia sa panahon na pinagbawal nila ang pangangaral ng salita ng Diyos ay natigil na ang pangangaral ng salita ng Diyos. Subalit hindi yun. Makatapos sumalip yung bamboo curtain, may kita ho natin na ang pinakamaalaw na pananampalatayang Kristiyano ay naroon sa loob ng Chino. Bakit ito? Sapagkat ang salita ng Diyos ay imperishable. Amen ba? Dati ho, kinakadena ang salita ng Diyos. Subalit mas makapangyarihan ho ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay binabaka pa ng kapangyarihan ng Diyos. Mas maganda na ho ang konti na nasa katotohanan kaysa sa napakarami na puro kabulagan. Mas maganda na ho na tayo ho ay may silang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. To be born again is to be born of God. No? Ano sabi ron sa verse 12 ng John chapter 1? Yet to all who receive Him, to those who believe in His name. Maraming nagsasabi, bakit kailangan kong tanggapin si Jesus? Sapagkat sabi sa John chapter 1 verse 12, to all who receive Him. Amen? Ikaw mismo ang tatanggap. Hindi o yung bata ay yung magulang ang tatanggap para sa bata. Ikaw mismo ang tatanggap. For all, ano raw sabi? To all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Sino lamang ho pinagbigyan ng karapatang matawag na anak ng Diyos? Those who receive, tumanggap. Those who believe, nanalig na ng palataya. Ano sabi sa verse 13? Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Tayo raw ho ay naisisilang muli kung tayo ay tatanggap sa Panginoon at mananalig sa Kanya. Amen ba? Amen. Hindi ako nagsabi ang salita ng Diyos. Those who receive Him, those who believe in Jesus. Anong pinaniniwalaan natin kay Jesus? Na siya lamang ang daan, ang katotohanan, ang buhay, at walang makaparoroon doon sa Ama maliban sa pamamagitan niya. Walang ibang kaligtasan maliban sa pangalan ni Jesus. Walang pangalan sa silong ng langit na ibinigay upang ating ikaligtas. Si Jesus lamang ho ang kaligtasan. Hindi ho pangalan ni Muhammad, hindi ho pangalan ni Buddha, hindi ho pangalan ng kung sino man. Sapagkat isa lamang ang namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay muli at inakyat doon sa langit, at yan po ay ang pangalan ni Jesus. Na sa kanyang pangalan, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dilay magsasabi sa Jesus ay Panginoon. Amen. Amen ba? Amen. At yan po mga katotohanan ng salita ng Diyos. Mahal sinasabi natin, paano naman yung ganito? Paano naman yung mga ganito, mga kapatid? Hindi ko alam paano ang mangyayari ito sa ibang tao. Ang sinasabi ko lamang ang sinasabi ng salita ng Diyos, isa lamang ang daan, si Jesus lamang. At lahat ng tatanggap sa Kanya, lahat ng mananalig sa Kanya ay mabuborn again.
Yun po ang sabi ho ng salita ng Diyos. Kaya nga ho yung born again, hindi siya, magagawa ng tao. Hindi siya mapipilit. Kailangan mong tanggapin si Jesus. Kailangan mong panaligan si Jesus. Kaya ang huli, are you born again? Tinanggap mo ba si Jesus? Nanalig ka ba kay Jesus? Mga kapatid, kung ngayon pa lamang mo ay hindi ka sigurado kung talagang si Jesus ay tinanggap mo sa iyong puso, tinanggap mo sa iyong buhay bilang Panginoon mo tagapagligtas. Ang sabi ko ng salita ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi yung bukas, hindi yung sa makalawa, hindi yung sa isang taon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. At kung ikaw ay mananalig sa Panginoon sa oras na ito, gaya ng sinabi ng Panginoong Yesus, lahat ng tumanggap sa Kanya, lahat ng nanalig sa Kanya, ay isisilang hindi sa kagustuhan ng tao, kundi sa kagustuhan ng Diyos. Tayo po'y panandalian tumayo at tayo po ay mananalig.